Hello everyone! Magluluto tayo ngayon ng igado. So ito yung ating lulutuin. Yan, binabad ko na yun sa toyo na may kalamansi. Siyempre meron na rin niyang pampalasa at paminta. Pinagsama ko na yung karne ng baboy at saka yung atay ng baboy. So yan, binabad ko muna yan ng mga 30 minutes. Depende kung gaano katagal nyo gustong ibabad para naman mas malasa yung ating karne. Kaya binababad ko muna bago ko yan lulutuin. At ito nga, haluan ko yan ng saging na saba. So yan. Yung saging na saba ko, hindi naman siya sobrang hilaw, hindi rin siya sobrang hinog. So ano lang siya, yung manibal lang siya. Para medyo matamis-tamis yung ating igado. So yan ang hinahalo ko kapag nagluluto ako ng igado. At ito naman yung ating mga sangkap. Meron tayong sibuyas bawang, meron din tayong bell pepper, at siling labuyo, siling haba. Meron din tayong pampalasa. So yan, gusto ko kasi maanghang kaya maraming sili nilalagay ko. Depende naman sa inyo yan kung gusto niyo maraming sili or hindi niyo lalagyan, na sa inyo yan. Meron din tayo ditong tomato sauce. So yan, ginisa ko muna yung mga sangkap. Sinabay-sabay ko na yan. At syempre, una natin igigisa dyan yung ating binabad na karne ng baboy at yung atay ng baboy. Gigisa muna natin yung karne para naman talagang manuot yung sangkap sa ating karne. So yan, hayaan lang natin yan na kumulo. Inalo ko na yan na mabuti. At syempre, hayaan ko muna yan na maluto siya sa pinagbabara na yung toyo na may kalamansi. Yan muna ang unang makakaluto sa karne. Kasi yung saging madali lang maluto yan. So yan, konti na lang yung sabaw. Ayan. Luto na rin yung ating karne. Hindi pa naman siya masyadong luto, pero at least half cook na yan, kaya konting na lang yan, pakulo. So ayan, nahalo din natin yung saging. Lalagyan na natin yung saging kasi tuyo na yung tubig. Yung pinagbabara ng tuyo na, kaya lalagyan din natin yan ng tubig para naman tuluyan ng maluto yung ating karne at yung saging. Yan, lalagyan na natin yan ng tubig. Yung tubig na lalagyan natin dyan yung lang, sakto lang, hindi naman masyadong marami, hindi rin naman yung konti, para naman merong sabaw. Mas masarap kasi ito pag medyo meron siyang konting sabaw. So yan, hinalo ko na yan, at yan, malapit na rin maluto yung saging. Kaya nilagay ko na yung ating tomato sauce, yung pampalasa, yung mga sili nilagay ko na ng sabay-sabay. Hahaluin na lang natin yan at hahayaan natin na kumulo. So yan, nahalo ko na nga yan, at ayan, konting pakulo na lang yan kasi luto na yan. Antayin lang natin na mag-absorb yung tomato sauce natin sa ating karne at syempre dun sa saging. So yan yung niyan, yung apoy niyan, alalay na lang para hindi masyado namang ma-overcook yung ating saging. So yan, luto na yan. Hayaan lang natin medyo pa yung sabaw. Medyo madami pa yung sabaw. Kaya konting pakulo pa. Para saktong-sakto lang. Hayaan lang natin kumulo. Pero depende sa inyo kung gusto niyo mas maraming sabaw. Okay na yan. Luto naman na yan. So, eto na nga. Ayan na yung ating igado. Yan. Yan ang aking version ng igado. Igadong Bicol yan kasi ang nilalagay ko talaga saging. Yung kasing iba, depende naman kasi yan sa inyo kung anong gusto niyo ilagay. So, sa akin, ang gusto ko talaga saging kasi manamis-namis. Yung iba kasi, iba din yung nilalagay nila. Pero isa lang yung tawag, pero yung magkaiba lang kung paano magluto at yung yung mga hinahalo. So, ito yung sa akin. So, yan, luto ng ating ulam for today. Ayan ang aking igado. Saging talaga ang nilalagay ko. At syempre, maraming sili. Mahilig kasi ako sa maanghang talaga. Pero depende naman yan sa inyo. Kung ayaw nyo ng maanghang, pwede nyo namang hindi lagyan ng sili. So, depende yun sa inyo kung anong gusto nyo. Ayan, kain na tayo. Thank you for watching everyone.